Kailangan mo rin ng maiinom, anak. Umupo ang dalawang lalaki sa tapat ng isa't isa at nag-usap, ibig sabihin, nakinig at pinanood ni Camberton ang kanyang mga bisita habang umiinom ng bote ng whiskey na inilagay ng abogado sa isang komportableng mesa ng magazine, sabay-sabay nagpapakita si Camberton ng angkop na antas ng pag-unawa sa empatiya. Dalubhasa siya sa bagay na ito. Sa ganitong paraan marami siyang natutunan tungkol sa pangangailangan ng mga lihim na kagamitan tulad ng mga lihim na telepono. Ang Haunted Dernak ay tila sabik na i-dislode si Attorney, sa kabila ng kanyang mahusay na katanyagan at karelagan. Pero halatang takot na takot siya. Siya ay medyo sikat sa kanyang kalmado. Nabuhay siya na may mga baril at natatakot sa kamatayan gamit ang mga baril. Bawat kamay ay laban sa kanya. Nagbuhos siya ng isa pang inumin at sinabi. Nakilala ko si Houghton 6 na buwan na ang nakakaraan sa Minneapolis. Sumali siya sa gangko at marami kaming ginawa. Hit and run sa street. Luis, ang huling trabaho ay hindi masyadong maganda. 3 sa mga anak ko ang napatay. Naaalala ko ang pagbabasa tungkol dito, sabi ni Camberton. Pero hindi ko alam na nandoon si Houghton. At ikaw din. Sa ngayon, walang nakakaalam. Si Houghton at 2 pa ang napatay kaninang umaga. Dinilaan ng magnanakaw ang kanyang mga labi. Muntik na akong sumama pero may premonition. At bakit mayroon akong higit sa 100,000 asin? Bahagi niyan si Houghton. Naningkit ang mga mata ni Camberton habang nakatingin sa bisita. Posible ba talaga na ang isang puwit na ganoon kalaki ay kayang humawak ng napakaraming puwit? Ibibigay ba niya ang kalahati at 3/4 ng kanyang oras upang iligtas ang kanyang balat? Ang abogado ay kumpiyansa na ang parehong mga katanungan ay masasagot sa sang-ayon. Ito ay mahirap na trabaho, sabi niya, at ang mga larawan mo na ang mga babaeng inalis mo ay ibinigay sa pulisya. Ito ay naipublish ng napakadalas na ang iyong mukha ay kasing sikat ng Babe Ruth, at ang iyong mug at paglalarawan ay nakasabit sa bawat opisina ng hepe ng pulisya, sa bawat ahensya ng tiktik at ahensya ng tiktik sa bansa at sa bawat post office. Yun na nga, pati mga kamukha ko, nababaliw at nababaril. Sigaw ni Dernak. Ano ang aking mga pagkakataon? Magandang pagkakataon, sabi ni Camberton. Handang pag-aralan ng mabuti ang mga customer, pero gaya ng sabi ko, mahirap at mahal. May mga upfront cost. Una, kailangan kong kumuha ng magpapaplastikan sa sikat mong mukha. At kailangan kong magbayad para sa tulong sa pag-aayos, at impyerno. Bulalas ni Dernak, kung nag-aalala ka, maaari kitang bayaran ng paunang halaga na 25,000. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inihagis ang isang bundle ng mga perang papel sa kandangan ng abogado. At tandaan mo kung saan ito nanggaling. Maaaring nasa basement ito ng isang mainam na tindahan ng pag-aayos ng sapatos. Ilang blok lang mula rito. Huff niya. Pagkatapos ay humigop muli siya ng whiskey at nagpatuloy, oo, mayroon akong perpektong tindahan ng pag-aayos ng sapatos, matandang sapatos ang inaakalang may-ari ng tindahan ay isang repairman lamang sa akin. Natuto siyang maging tagapag-ayos ng sapatos sa kulungan. Alam niya bang may pera doon? Haha, wala nang iba. Ang matandang Fred Miller ay walang alam na mahalagang bagay. Ang tanging alam niya ay minsan ginagamit ko ang joint sa mga business meeting kasama si Houghton at ang mga bata. Ngayon may hiwa na lang. Nakatitig kay Dernak ang mga matako na mata ng defense attorney na may dalang pera. Mabilis na nag-isip si Camberton. Panganib na matanggal sa trabaho o makulong kung may nangyaring mali habang ipinuslit ang iyong mga customer palabas ng United States. Ano ang panganib na matanggal sa trabaho o mahaharap sa pagkakulong? Ang problemang ito ay nagdudulot ng bilog na mukha. Nabaluktot ang kanyang kawalan ng emosyon. Bilang simpleng solusyon gaya ng iniaalok ng Flash, napakasikat niya kay Dernak sa gulat. Inabot ng takas ang kanyang sandata. Ngunit isang abogado na napakataba at mapurol sa sobrang bilis, inilabas niya ang sarili niyang pistol, at bumaril bago makatumbok ang kabilang partido. Pampublikong kaaway numero 1 nahulog mula sa upuan may bala sa ulo. Huminga ng malalim si Camberton. Kontento habang humihinga ng usok ng pulbure napansin niyang nakahawak pa rin sa pistol ang walang buhay na kamay ng biktima. Ginagawa nitong mas dramatic ang kwento ng pagtatanggol sa sarili. Tumayo siya.
Mabilis na ilagay ang bundle ng mga perang papel sa ligtas na dingding, buksan ang pinto, at itabi ang whiskey at baso. Pagkatapos ay kunin ang receiver na konektado sa switchboard ng hotel. Magpadala ka ng pulis, mahinahon niyang sabi. Nabaril ko ang magnanakaw. Kamukha niya si Tony Dernack. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga pulis, reporter at empleyado ng hotel ay nagsiksikan sa suite at nakinig sa kanyang dramatikong kwento kung paano niya nahuli si Dernack na nagnanakaw ng isang safe sa dingding pagkatapos niyang bumalik.